Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Pisces sa period na to? Pwedeng nangyayari na, itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So dito yung part ng clarifier card para makita. Okay. O dito na lang. Dito yung clarifier. Kaya lang nakakalito dito na nga lang. So ano tong 7 of Swords na baliktad? So pwedeng magdugtong yung kwento natin. Pwede rin hindi. So tingnan natin. Well, ano to? Yung 7 of Swords na baliktad, kinlarify ng baliktad din. Baliktad na 3 of Pentacles. Well, ang dating sa akin, may confession na maaaring mangyari. So, ang confession ay all about wrong accusation or all about projection or nagpapalaganap ng chismis. So, ano yun? Tungkol sa yun? So, ang dating i-blame yung iba sa inyo or parang chismis siya na kumakalat. Pero, tingin ko sa workplace to. So, tatama lang to sa mga may trabaho ngayon. Kung wala kayong trabaho, edi sa someone na malapit sa inyo na may trabaho na siya yung baka maka-experience neto na parang bang may bullying na nangyayari sa workplace, tapos chinichika siya, gumagawa ng kwento na hindi naman totoo. Ngayon, for some reason, bigla siyang mag-ibang tao or magbabago ng ugali. Hindi ko alam kung bakit, pero all of a sudden, aamin siya na siya yung nagpapalaganap ng chismis or aamin siya na sa kanya nang galing yung chismis. So, ganun eh. Or chismis na all about mahina daw yung iba sa inyo or mahirap pakisamahan. So, ganun. Hindi ko alam kung paano siya mamumulat sa mali niyang ginagawa, pero maganda nga na tumigil na siya. Siguro dahil may mag-a-advise sa kanya, sa taong to, ay tigil na ang kanyang ginagawang pang-chichismis, paninirang puri, or baka mabot na sa HR tong ganitong sitwasyon na para bang
Alam ko may kaso yung mga ganyan eh, slander. Alam ko pwede mo kasuhan ng slander or ewan ko, siguro dahil sa tindi ng pangyayari, umabot na sila sa HR. So walang nagawa yung yung kalaban natin dito sa kwento natin na mag-sorry sa bida, or else papatawan siya ng violation or case kasi naninira siya naninira ng puri or nag-spread siya ng rumor, lies, gossip. So yun, ganun dating dito kaya napilitan ng bagong buhay. Diyos ko, pinaabot pa sa ganun. Pero nangyayari yan talaga sa totoong buhay. Diba? Ay, ba't ba? Yan, ko, ito lang pala. Ngayon, dito tayo sa baliktad na Ace of Pentacles. Ano kaya yun? So, yung baliktad, baliktad na Ace of Pentacles. Baliktad din to. Pareho pa silang Ace, pero ito Ace of Cups. So, pag ganyan, pinagsasama ko na lang yun. So, sabihin nating maubos ang pera ng iba sa inyo dahil sa maling desisyon. So, saan ang galing yung desisyon? Sa emotion. So, ano yun? Napapili sila ng mahal o luho na hindi naman importante pero gusto nila yon. So, doon na ubos yung pera dito. Sa Ace of Pentacles. Ito sobrang emotional. Ngayon, ibang case may nililigawan ng iba sa inyo, pinapormahan. Ngayon, ang style ng kanyang panliligaw ay hindi true text. Maganda naman na hindi true text kasi napaka-cheap naman. 'Di ba? Walang effort. Ito nag-e-effort naman yung tao. So, whether nangyari na to o mangyari pa lang. Pero sa ganitong period, may tao na mag-e-effort. O nag-e-effort na. Binibigyan niya ng flowers, nililibre niya. In short, yung crush niya. Kaya lang, sad to say, baliktad yung Ace of Cups, parang di siya type. Parang nasayang yung pera niya. Nasayang yung mga ginastos niya, hindi naman pala siya type. Or doon niya na lang siguro ma-realize na kailangan niya na mag-stop. Or else, maubos ng pera niya sa wala. So, doon siya tatama sa single na nanliligaw. Or pwede rin nagtatry i-pursue yung tao para bumalik sa buhay niya, like ex. Kasi doon napapasok yung unrequited love. Eto, pangatlong senaryo. Nakikipagbalikan sa ex. Ang ending, mare-reject lang siya. So, pag ganun, huwag na mag-effort, diba? Mapapahiya lang sa bandang uli. So, applicable lang to sa mag-ex na para bang nag-try i-win back yung ex. Tapos, ang ending, napahiya lang siya kasi wala nang feelings yung ex sa kanya. Anyways, di pa pala tayo tapos. Ito pa pala. Excited na ako. Malis na. May isa pa pala. Ito yung mga nagamit ko kanina. Hindi ko sure kung nagamit ko dito o pang kanina pa.
Kasi pang-apat na tong reading. So dahil dyan, hindi ko alam kung ano yung mga nagamit ko na. O hindi pa. Sa part na to, ibang deck ang gagamitin ko. O, okay? Para maiba lang. Ano tong two of wands. Ano to? Well, maraming pwedeng case. Sabihin natin, baka magplano ang iba sa inyo na mag-gym. Mag-gym sa period na to. Ngayon, iba rin case. Pangalawang senaryo. Sabihin natin may mga plano na maaring hindi matuloy. So, bakit? Kasi, biglang nabago. Nabago yung plano. So, dahil nabago, di mag-aaway-away. Dahil di na nga magkasundo, di hindi na natuloy yung plano. So, depende kung anong plano to. Sabihin natin, gumala, or reunion, get together, or date. Ngayon, kung immigration to, may conflict card tayo, baka ma-hold yung kanyang passport, or ewan ko, for some reason, baka ma-delay yung flight, ma-delay, or ma-cancel, ma-postpone, ma-reschedule. So, doon to tatama sa mga may kinalaman sa immigration. Ngayon, last na. Baka may mag-away o hindi ko nga lang masabi kung sino kasi hindi ko na i-clarify, pero asahan natin na may iba sa inyo na mag-aaway. May makakaaway. So, dahil dyan, yung closeness nawala. Karoon ng detachment. So, pag ganoon, hindi na sila close. Siyempre, nag-away. Parang ganoon. Anyways, punta tayo dito sa susunod na deck. Ito. Ang masasabi nito. Desire. So, malawak yung topic dito. Na para bang ang desire ng iba sa inyo ay maprotektahan ng sarili or mga mahal sa buhay. Yan yung parang main theme sa period na to, na magiging somewhat defensive, protective ang iba sa inyo sa period na to, sa sarili or sa ibang tao na mahal nila. Okay? Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.